Hello. Good afternoon. Hello? May sounds po ba? Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga magbibigay ng testimonies. Tatagalogin po namin para mas may express po nila yung mga bagay na gusto nilang sabihin para po lahat tayo ay ma-bless this afternoon. Brother Leo, bago ko sila i-introduce muna kita kasi hindi nyo naman po kami kilala. Yung mga missionaries, syempre, you know all of us here, pero our faith partners ay for your sake ay magpapakilala po kami. Ang akin pong partner ay si Brother Leo Gonzaga. He's been with PFM since 1999. Gano'n na po siya katagal sa ministry ito. At ang first project po, field project po niya ay Aita, Zambales. At ngayon po, presently, they are working in Tinok, Ifugao, among the Calanguyas. Iba pakilala mo ba? Ako o ako na para mas makilala mo siya, no? Ako pala mas nakakilala. Okay. Yan naman po si Ma'am Mira. Siya po ay nasa treasurer ngayon. Almost mga 13 years old na siya sa PFM. Nandiyan po yung kanyang asawa, si Brother Cam. Pakitaas ang kamay. Siya yung pinaka-patriarka namin sa Philippine Frontier Mission. At yun na po. Okay, salamat po. Ang amin mong mga magbibigay ng testimonies dito ay iba-ibang years sila dito sa PFM. The one who sit beside me is Arnel Moniasque. Siya po ay nag-start sa PFM 2009 sa West Palawano Project. Single pa lang po siya noon nung mag-start siya. At ngayon ay natagpuan niya po ang kaniyang partner in life and in ministry dito po sa PFM, si Kenny Moniasque. Kenny, pakitayo nga. Nasaan ikaw? Hindi kita makita. Ayan, yan po ang kanyang misis. At sila po ngayon ay nasa West Palawano Project. Pagkatapos, ito naman po ay si Miriam Gonzaga. Siya po ay nasa 10 years na naglilingkod sa Aita Project at ngayon po siya po ay na-assign sa Kalanguya Project, Ifugao. Meron na po siyang isang anak at asawa siya ni Brother Leo Gonzaga. So sa ngayon po ay mamaya tatanungin natin siya kung ano ang kanyang mga na-experience sa field kasi medyo matagal-tagal na rin po ang kanyang mga experience. At the same time, next. Okay, ang susunod po ay si Brother Lori Ben Blanco. Siya po yung pinakabata sa kanila. Kasi Lori Ben is with us since last year, 2012. Kailan ka nga na-send sa field? November? Okay, November po siya na-send sa Mindoro bilang missionary sa mga Buhid Mangyans. At doon po siya naka-assign ngayon. Next is si Dan. Aura Ladan. Aura Ladan. So, sa ngayon po, nasa training department po siya, no? Pero siya po yung nagtitrain sa lahat ng mga newly 2010 po siya na pumasok sa PFM hanggang ngayon. Bali, magti 3 years na po siya. At siya ngayon ay nasa training department. Sila po ang kanilang department ang nagtitrain sa mga new missionary. So, tunghayan natin kung anong mga kanilang mga experience, no? Okay, ready na ba kayo mag-share? Okay, nandito na yung mga tanong. So, ang unang gusto naming marinig sa inyo, bilang field missionaries, si Dang naging field missionary din po itong si Dang. Aura po ang tunay niyang pangalan, pero Dang po ang tawag namin sa kanya. Ano ang mga greatest challenges na hinarap ninyo as field missionaries mula nung mag-start kayo sa ministry niyo until now that you are in PFM? Sinong gustong magsimula? Si Arnel?
Okay. When I heard the word challenges, I remember the word challenger. Ayun mga kapatid, ang punto doon, I am already a champion before I go to my project. Amen. Pangako yun ng Panginoon. Kaya nung dumating ako, maraming challenges. Maraming challengers. Ang pinakamalaking challenge na aking hinarap doon is the experience of being born again. Not necessarily sa physical, kundi sa culture ng mga tao at language. So, I'm always thinking how Christ did that way when He was born as a human and then live in the culture of His time. Kung kaya po mga kapatid, yun po ang pinakamahirap na part para sa akin kung paano ako makikipaghalubilo sa kanila at mamuhay na kagaya sa kanila paraan ng pamumuhay at kultura. So yun po ang So ang greatest great challenge sa'yo para sa akin. ay yung ibang kultura nila at yung ding ibang salita nila. Kasi syempre iba yung language na ano nila sinasabi. Aside from that po, I have to live according to their way of life. I have to experience their works, their foods, even their diseases. Just like malaria po, kaya member na ako sa kanila and I am so close to them because I've already experienced that. So you're a full-fledged missionary now. Yes, what doctor said. So, yun po ang mga bagay na nagbigay sa akin ng courage to go on at higit sa lahat, I am a champion on that part as God's promise. Naging champion po ako doon at I hope that I will become a champion all the way long as Continued as I champion. continue to be a missionary. Okay, thank you. Punta naman tayo kay Miriam. Your greatest challenge. Greatest challenge, 10 years po ako sa Zambales. Pero may mga panahon na may convert, pero yung buhay nila bumabalik sila sa dati. At napaka-challenging. Una, disappointed ka kasi na-convert na sila, after some time, babalik. Balik ulit. So, nagkakaroon ka ng ano yung dapat kong gawin para magkaroon talaga ng Para magdire-diretso sila. true conversion, na magdediretso na sila at darating sa point na aalis ka na sa field. Yun yung greatest challenge na hindi ko pa rin Nasasagot. Talagang Although meron ng fruit na si Lovely, na yun nagbibigay sa amin ng encouragement na makikita namin na may isang Lovely na na-produce. Kaya praise God sa Kaya praise sa Panginoon. Si Dang, bilang as field missionary, alin bang mas challenging? Field missionary or training assistant? Bilang field missionary at saka bilang sa training, merong common para sa akin ay yung mga inner battles. Totoo lang po. Yung mga time na, ewan ko, lahat siguro ng mga missionaries ay dumadating sa ganong pagkakataon na yung parang nagiging unsure ka sa calling ng Panginoon sa iyo. Yung tipong nung una kang pumunta, I am so sure that this is where God wants me to be. Tapos pag dumating yung mga mabibigat na pagsubok, ayan, diyan na tayong parang hindi na ako sigurado. Pero ganon pa man, kahit mga ilang beses ko na rin yung naranasan at alam ko, sa mga pagkakataon na nararanasan ko iyon ay alam ng office. At nagpapasalamat ako, yan, kay Sir Abner, kay Ma'am Myla, meron akong recent bout with yung mga ganong bagay. Pero sila talaga yung naging mga spiritual mentors ko. So, iyon, inner battles na kinakailangang mapagtagumpayan. Hindi lang siguro ako, kundi bawat isa sa atin. Yung mga hila ng pamilya, so yung mga iniisip natin masyado yung weaknesses natin, that ang dami nating kakulangan bilang mga manggagawa.
Pero yun nga, sabi nga ni Sir Abner, God equips whoever He chooses. So, Okay. yun na rin yung nagiging parang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Okay, thank you. Iba-iba pala yung challenges. Challenges. Iba-iba, kahit pare-parehas tribal yung ating pinupuntahan, iba-iba ang challenges. Oo. How about, Loribel? No. The newest missionary. After 2 weeks in the field, I found myself at the hospital. Oh, very challenging talaga yun. No, hindi ko makalimutan, first time ko na-admit. So, diarrhea. Hindi ko talaga makakalimutan yan sa buong buhay ko. Dehydrate ka. Yeah. Then next is, hindi ko po alam kung anong tawag sa challenge na yun. After 3 weeks na iniwan po ako ng aking mga kasama, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. 9 o'clock lang po, natutulog na ako sa hamak. And when the children magpunta sa akin, tapos, sir, maglaro, pinapagalitan ko sila. So, I don't know. No? I said, ito na po siguro yung sinasabi nila Culture na shock. culture shock. So, until now, it's a challenge to live like them, to be like them. Why? You cannot stay long in the field without adapting their culture. And it's a very challenge. So, challenge din sa iyo ang culture ng mga tao. Okay. So, maganda, Oo. Na-experience din sana ako, kaya lang hindi muna ako magsasabi. Ikaw na lang. Ako muna mag-interview sa kanila, Okay? Sa pangalawang tanong ay... Oo. Ang second question naman natin, dahil marami kayong mga na-meet na challenges, are there miracles na ginawa ang Panginoon sa inyong ministry doon, doon sa field? Or merong mga God's miracles o yung mga mabubuting bagay na naginawa ang Panginoon sa inyo, kung hindi man sa inyo, sa mga converts natin doon, sa mga taong nandoon, na nakita nyo talaga that God is working in you? Meron ba yan? Okay. Start tayo kanina. Kay Yam mo Miriam. na. One of the greatest experience na nakita ko yung power ng Panginoon ay yung feast ng mga anito dun po sa pinaglilingkuran namin na mga aitas. So sa time po ng feast, lahat po ng may anito ay magkakaroon ng celebration. Ano At yung lahat parang po, God nila? anito po ay isang power yun na may spirit ka. Meron kang power ng mga spirits na nasa paligid. So feast yun. Okay. So, syempre, tayo requirement ng pictures and videos, it's a best time to get pictures and videos. Pero ang isa po doon nung nag-video si Leo at nagpipicture ay na-offend. Yung isang, kasi sa time po nang napoposes sila kasi sumasanib po yung spirito sa kanila habang nagtatawag sila ng nakita mo talaga spirits. na napossess ng spirit yung So, sa time na yun, mapoposes sila lahat. Okay. Kasi magtataas yung power nila. Madadagdagan yung spirit na papasok sila. So, habang napoposes sila, ay pipicturan ni Leo. Nagalit po yung isang native na may spirit at sinumpa po si Leo. Ang sabi niya, ikaw ay magkakasakit at yun yung ikamamatay mo. At sabi, para hindi matuloy yung curse na ibibigay ko sa iyo, ay humingi ka ng sorry sa akin sa harap ko ngayon. Siyempre si Leo, hindi naman tayo siyempre naniniwala sa power nila at meron din tayong anito, ang Panginoon. Hindi po siya nag-sorry at siya po'y umalis na lang at nag-stop na lang ng pictures and taking pictures and videos. Ang buong barangay po ay nag-expect na magkakasakit po si Leo. But for a whole year, hindi po ni minsan nagkasakit si Leo. Amen. So doon ko po nakita na merong much stronger at nakita rin ng buong village na meron din pala kaming anito na mas malakas pa sa anito nila. Mas malakas. So yon, until ngayon nakikita ko po na nalilesen yung kanilang belief sa kanilang mga spirits and I praise God for that. Okay, amen. Amen for that. Si Loribel. Wonderful. First, God sustained me in the field. And then,
supportive family. Supportive family and also supportive faith partners. That's a miracle from God. And I would like to share as my experience from Hingindos. I went to the other village, 1 hour walk. Then every time I come in that village, my first question is, sino po nagkakasakit? Buhit people doesn't care sa mga nagkakasakit, wala silang pakialam. So they said, Ate Bibang, sir, 3 days na po siya nagtitiis sa sakit ng kanyang tiyan. 2 araw siya nagkaanak, pagkatapos naligo, nanganak po. Tapos naligo, yun, 3 days na siya. So, nung pumunta ako, nakita ko siya sa kanyang bahay, humawak sa poste, walang damit. Tapos sabi niya, Sir, please send me in the hospital. So, hindi niya na daw makaya. So, hindi ko pa naman alam paano mag-alaga ng may sakit. So, I'm praying to the Lord, what I will do now. So, sinabihan ko, okay, ang kanyang mga asawa, kanyang mga anak, ipunta natin sa hospital. Sila, habang kinakausap ko sila lahat ay nagsialisan. So, iwan ko, So, naalala ko na yung mainit na tubig ilagay sa bottle, pagkatapos irab sa kanyang tiyan. Hot compress. Yeah. So, I did it and we prayed 3 times. And praise God. No? Pagka umaga, nakikita ko siya, hinahawakan niya na ang kanyang baby sa labas ng bahay. And she's fine. Amen. So, that's a wonderful experience that I experienced in the field. Okay. Si Brother Arnel. If as far as little miracle is concerned, maraming small miracles na nangyayari sa field. But if big miracles is concerned, Yung mga... isa lang po ang big miracle na nangyari doon. What I mean is about making the blind see, the lame to walk, raising the dead. That is some sort of making a big miracle. For 2 times we raised the dead, but it was not alive. It remained dead. We raised him, and he was never. Ibig mo sabihin, We tried for 2 times. Yung patay, We tried for 2 times by the name of our Lord Jesus Christ, but then we have not experienced that kind of big miracles. But one great miracle I experienced is to have a child. Wala po kaming anak ng aking asawa, pero marami na po kaming anak doon sa field in spiritual sense. Dahil hindi po ganun kadali, and it's really a miracle na tatanggap sila sa mensahe natin na for my span of time there, for 3 years, manganganak na pala kami ng I think more than 10 children. At mahirap mag-alaga noon. So, converts. Napakasayang isipin na nagbubunga po yung gawain natin doon sa mga tribong yan. Praise God. Okay. Kala ko, nakabuhay ka na ng patay eh. Sa'yo, Dang. Panginoon na makakagawa nun. Okay. Dang? So ako, nung yung last batch of training, yung sumunod na batch kila Nono, ito ay batch 2012B, yan ang tawag namin, kasi 2 batches, letter B, ang batch ng 2012. So November ay pumunta po kami doon sa Kalanguya Project, doon nag-training ang mga trainees hanggang itong May. So doon yung evangelism training nila. So pagdating namin doon, we found out na yung lugar ay highly prejudiced talaga. So, meron tayong mga missionaries doon na dinat na namin. Tapos, merong 4 na active na members. Tapos, so inisip namin na, so we need to have more activities para sa lugar na to para maraming, para ma-break yung prejudice. So, by December, nagkaroon kami ng VPS.
And it was a miracle that everything was provided for us, yung mga materials, everything was free. So we really knew that God was with us. So, miracle. So, yon. Tapos, naging friends namin yung mga bata, and then as well as the parents. And then, come January, dumating naman dun si Sir Abner, tsaka si Ma'am Myla. So, spiritually, we were fed. So, we were thankful. Tapos, February, and another activity, concert. So, nagpunta pa roon yung mga ibang taga-home base. And lahat nung nandun, pati mga kapatiran, pati yung ibang mga taga-home base na pumunta, we really knew that God worked nung gabing iyon ng concert. At nakatulong talaga iyon sa pag-break ng prejudice. Kasi grabe, highly prejudice talaga. And then March, so another activity na naman, medical mission. So we were only expecting isang doctor and then meron siyang assistant. So parang medical mission na isa lang talaga yung doktor. Tapos ang nangyari, by God's grace, meron pala siyang kapatid na dentist, meron siyang kapatid na medtech, tapos sumama yung parents nila, sabay-sabay silang umuwi ng Philippines kasi birthday nung kanilang nanay. So ang ganda talaga ng medical mission na yon. Lahat ng patients pinagpe-pray habang bago umalis. So parang wow, God is with us. What's next? Crusade. Ayan, April ang aming crusade. So talagang nagaano kami, VBS, successful, concert, successful. Kumbaga parang we're climbing up the ladder. So sigurado yan. Kasi ang dami rin nilang Bible students. Parang inisip namin, for sure, maraming mababaptize kasi pinapakita ng Panginoon na talaga, ang daming mga blessings na pinapakita niya na nasa atin siya. Natapos ang crusade, walang nabaptize. So yun, and iminiting ko yung mga trainees kasi umalis na yung mga missionaries noon kasi they have to come back, to go back here para sa kanilang education, missionary education program. So kami na lang, 6 na lang kami na nandun, ako plus 5 trainees. Saan tayo nagkulang? Parang ganon. Tapos looking back, ako inaano ko talaga, we've been praying a lot. Mula na dumating kami doon, prayer walk every day talaga yan. And then siguro 1.5 months before the crusade, every Saturday night prayer marathon, and then 1 week before the baptism, every night prayer marathon kami. To the point na nagsasabi ng ibang trainees, ma'am, pwede bang every other night na lang tayo mag-prayer marathon? So yun, parang inisip ko, what went wrong? So, pero sa totoo lang po, I knew that God is still with us. That God was working. So, yun. Pero yun nga, walang nabaptize, but the seed was sown. And we can really attest to the fact na talagang yung lugar na iyon ay may hold talaga ang kaaway. Okay. But the good news is, Hindi na sila merong president. isa na former Adventist member na nung time na siya ay nabaptize, nung 2009, na persecute siya ng family. She only attended 2 to 3 Sabbaths during that time, and then hindi na siya nagsimba. At hindi namin siya kilala. Nakilala na lang namin siya during crusade time, na nag-a-attend siya every night. Tapos in-invite namin siya during the Sabbath. We found out na yun nga, Adventist siya, dati siyang Adventist. And then, siya pala yung isa sa mga reason kung ba't kami pinadala ng Panginoon doon, na although walang new convert, merong isa na nagbalik loob sa Panginoon. And up until now, nung umalis kami, kanina lang katext ko siya, talagang nagiging strong siya ngayon, even though nung bandang una ay may prejudice pa rin, talagang pinapersecute pa rin siya ng kanyang family. Thank God, at sa help din ng mga kapatiran ay mas nagiging strong siya ngayon. So yun nga, yung sabi sa Bible, there is rejoicing in heaven. All heaven rejoices over one soul na nagbabalik loob sa Panginoon. So, yun, talagang masayang-masaya kami because of that one soul. Kaya panghawakan mo yun. Hindi lang sa inyo, no? Sa lahat ng mga nakikinig, panghawakan natin yun. Kahit saan man tayo, nandyan ang Panginoon. Oo, kahit anong mangyari. Challenges ay challenges. ang Panginoon ay laging kasama. Yes, oo. So, Alam ko okay may na. magsasalita ba? So, sa ngayon, ano po yung mga commitment nyo sa Philippine Frontier Mission o kaya ibig sabihin, yung anong nagmo-motivate sa inyo kung bakit pinagpapatuloy nyo yung inyong pagmimisyon sa kahit sa maraming ministry? challenges, Oo. kahit minsan ay hindi nyo nakikita na merong fruit yung inyong ginagawa. Kasi actually, meron pong mga field projects kami na it took us 10 years
para magkaroon po ng converts. So, ano yung nag-i-inspire sa inyo, Tsaka nagmamotivate sa inyo nagmo-motivate. para mag-continue ng inyong ministry sa PFN? Si Arnel. I am greatly motivated when I heard an old man saying unto me, Sir, you have already appeared to us. Sabi niya, ang iyong sinasabi ay narinig na namin. At ikaw yun. Sabi ko naman, paano nangyari yun? Ngayon lang tayo nagkatagpo. Oh. More than 10 years ago, ang mga katutubo na Palawenyo ay tumitira sa tabi ng dagat. But when the wars began, they evacuated to the mountains. At bago sila pumunta sa bundok, may nag-appear sa kanila na sabi niya, a man na mayroong glorious na damit at nagsabi na bagamat kayo ay tatakbo papunta sa kabundukan, ay mayroon pa rin pupunta sa inyo at uulitin ang aking mga itinuturo sa inyo. Then the man disappeared. After a week, for every night, for a week, ay nag-a-appear yung man na yun sa kanila at nagtuturo at nangangaral. At ipinakita niya yung scars sa kanyang palad sa mga katutubo doon. At sabi niya, ako ay babalik doon sa langit at babalik ako rito, pero hindi ko sasabihin kung kailan. Oh. Sinabi ko sa kanila, hindi ako yon kasi mayroon pa ako sa kamay. Sabi ko, it was Jesus whom we are teaching. Naming ipinapangaral sa inyo. Si Jesus yun ang nagligtas sa inyo. Oh. At ang kanyang sinabi ay totoo. Oh. So, nag-doubt ako kung false ba yon, si Satanas ba yon, o totoong angel na nag-appear sa kanila. But I really believe the message is very timely upang ang mga missionary pag pumunta doon ay Prepared na. mayroon ng open heart na handang tumanggap sa mga message. Kaya mga kapatid, yun ang nag-motivate sa akin na baka mayroon pang ibang mga tribo Na mayroon din ganong experience. na mayroong ganong experience. Tapos pag pinuntahan na missionary, sabi ko, baka marinig ko na naman yung ganyang klaseng testimony, then really, that's God providence na tayo nga ay mga sinugo ng Diyos. Actually, hindi po yan yung first na ganon ang karanasan ng tribe. Diyan din po sa Bulacan, sa mga dumagat, ay meron din po nag-appear sa kanila. Na, ganon din nangyari. ano, nangaral sa kanila. Oo. At Parang ang sabi, nagpapauna ng Panginoon. May darating na mga ngaral sa Yes. kanila ng tungkol sa Panginoon. So, talagang ang Panginoon ay nagpapadala ng mga manggagawa para ang mga taong ito'y makarinig. Okay. At yun ang great inspiration para kay Arnel. Si Loribet. Motivation. Anong nag-i-inspire sa'yo ngayon? Oo. Kahit ikaw ay nag-iisa sa iyong mission field. Para ikaw ay mag-continue. I will tell you before no, my motivation. So you will know how foolish I am. My motivation is to have an adventure, visit places. Mhm. So, but I praise God. After 1 year, I found out a better and a great motivation. And that motivation is what God has done to me. Amen. My motivation now is what He did to me. So He created us, He redeemed us, and He will save us. And so what I will do? What is my response? Mhm. So that's the question is always bothering my mind, mother, and always hindi po siya nawawala sa puso. So even ano po na mga challenges ang aking nakakaharap sa field, Jesus, He gave His life to me. That's it. So hanggang alam mo na
ikaw ay mahal ng Panginoon at kung ano yung mga nagawa ng Panginoon sa'yo, you will continue serving Him. Okay? How about you, Dan? Dang? Ako, mga nagmo-motivate sa akin yung kagaya nga ng story ko po kanina, yung si Manang Ali. So, iyon, isa talaga yon na unexpectedly, meron pala talagang talagang dahilan ng Panginoon kung bakit tayo pinapapunta sa isang lugar. The souls, yun ang aking motivation. And then, bukod sa mga souls na inaakin natin papunta sa Panginoon, yung mga trainees po mismo. Kasi, when they start, talagang yung iba zero. So, alam na natin na talaga ang daming mga kakulangan. Pero as we go along the training, ako hindi naman talaga ako trainer kasi ako ay coordinator. So, parang nakikita ko sila how they grow. Na feeling ko ako ay nanay, parang ganon, parang anak ko sila. So, Nag-grow ka din. parang kanina nga naisip ko, nung sila ay dumating, missionary babies. Para kung may mga kasamang missionary babies. So ngayon, after 6 months, nakikita ko sila as missionary toddlers na. So kumbaga nakikita ko yung growth. Kahit unti-unti, Step by ay napakasarap. Yun talaga bilang training staff, yun yung napakasarap na makita. Na although nandyan pa rin yung mga kakulangan, dahil lahat naman po tayo, di ba? Ay talagang ang sarap makita na unti-unti ay namomold. At ang sarap ng feeling na I'm being an instrument, although marami rin akong kakulangan bilang ako, ay ginagamit ako instrumento ng Panginoon upang mag-mold siya ng mga manggagawa. So yun yung nagiging motivation ko. Napapansin mo ba kung gaano kabait ang Panginoon, na bagamat sila ay na-inspired sa kanilang mga tinuturuan, at the same time, talagang ang missionary mismo ay naging mature na rin sa kanilang spiritual Mga life. experiences, So mayroong mayroong double action, na na-feed yung Kasi mga pag ikaw unconverted, at the same time, yung converted, na-feed din. Kay Sister Yam kaya? Siguro yung greatest motivation ko yung tanong ni Sir kagabi. Naalala niyo yung message niya? If not now, when? If not you, who? Lagi niyo yung tanong, yun yung nag-motivate. Kung hindi ako pupunta, sino? Ilan lang po ang projects ng PFM? 14. 14 ang existing. Yung existing. At napakarami pong villages. Sa Tinok, 11 barangay, sa Tinok pa lang po yun. How much more sa iba pang mga barangay na kala natin tapos na yung gawain. Pero kung nandun ka sa lugar na yon at makikita mong napakarami pa palang tao na hindi nakakakilala sa katotohanan, it will motivate you to really stay there. Kahit it takes long years na magkaroon ng convert. Alam niyo po yung isang experience namin, just recently lang po kasi nalipat kami sa Ifugao. At ang kabaliktaran siya ng pinanggalingan namin na Zambales. Ang Zambales ay mababa ang literacy nila. Hindi sila masyado nakapag-aral. Pero dito po sa Ifugao ay highly educated sila. At isa sa mga nagsisimba namin ngayon, na hindi pa siya baptized, ay Jesus is alive. At mga kapatid, alam niyo po yung experience niya? Nakakuha siya ng isang libro sa box ng boarding house na tinuluyan niya, na susunugin na po, at ang nakuha niya ay Great Controversy. Hindi niya maintindihan yung book Ng Great Controversy. kung anong meaning ng mga iba pang mga chapters doon. Nung nagsimba po siya sa amin kasi in-invite siya ng isa naming member doon at nagtago po siyang umattend kasi napakalakas din po ng prejudice sa Adventist doon. At alam niyo, sabi niya, timely naman po na Sabbath yung topic namin. That Sabbath. Nang sabi niya, kaya pala, naintindihan ko na yung librong binabasa ko. Nung tinanong ko po siya, ano ba pong libro yung binasa nyo? Sabi niya nga, Great Controversy. So kung wala pong magpapaliwanag sa bagamat sabi gumagawa ang Panginoon para magkaroon sila ng light,
I know kailangan po ng maraming tao pa na mag-commit para po i-reach ang mga taong ito. Marami po tayong gumagawa dito sa syudad. May TV, may Hope Channel, may radio ministry, pero hindi po sila maaabot kasi ang Hope Channel naman po ay hindi umaabot sa mga malalayong lugar. Paano po sila maaabot kung hindi po sila pupuntahan? Hindi po maaabot ang mensahe para sa kanila. And that motivates us, our whole family. Okay. Thank you. Thank you for your commitment. Ngayon, Yes. in 1 or 2 sentences, ano ang message na gusto niyong sabihin sa ating mga faith partners o sa lahat ng mga nandito na magbibigay ng inspiration sa kanila para Anong sila ay masasabi ninyo Ah, tungkol sa kanila? maging part ng ministry ng Panginoon? Okay. To all our faith partners and to all the brothers and sisters here now, this is my challenge. Continue reaching out to those people behind you and continue also to support reaching out those people beyond your reach through these missionaries. Not all can be a missionary, but many can give, according to a pastor. Many can give, but all can pray. If everybody will pray, even the children, then a miracle will happen, brethren, mga kapatid. At matatapos na po ang ating gawain. Ang sunod natin na anniversary ay I hope sa langit na, hindi na dito sa lupa. Praise God. Okay. Larry Ben, sabi ko 2 sentences lang eh. Kahit hindi matapos ang gawain, basta diretso lang si Arnold. Diretso ang gawain. Okay? Sa iyo, Sister Yam? Larry Ben muna. Dan? No. Every time we are playing with the children and singing a song, sabi ko sa aking sarili, sana makita ng faith partners kung gaano sila kasaya na makilala nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. So, kaya faith partners, patuloy. Ang mga bata sa buhid, walang tsinelas, without clothes, but while singing, makikita mo yung napakagandang ngiti. Okay, so let's continue. Sa lahat naman, binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, para tayo ay mabuhay. So dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang anak, mayroon tayong utang sa kanya. So ang nangungutang siguro pag hindi makabayad, iwan ko lang. Mayroon tayong utang, so mayroon tayong kailangan bayaran. No? So He gave His life, so anong gagawin natin sa ating buhay? So kailangan din natin na ibigay din natin yung ating buhay sa Kanya. Okay. Dan? Thank you. Ako i-share ko lang yung nabasa ko na statement ni Ellen White. Ewan ko kung nabasa. Ipa-paraphrase ko na lang. Pero nung nabasa ko po ito ay parang talagang, parang napaganon ako. Ganon ba? Parang ganon. Kasi ang sabi doon ni Mrs. White, walang ibang pinakamahalagang trabaho, job, dito sa mundo, kundi ang soul winning sa ating Totoo bilang yan, mga totoo tao. yan. Oo. And that's second only to Christ's ministry nung siya ay pumunta dito sa lupa. So parang sabi ko, ganun ba Panginoon? Ito yung ginagawa ko, ito ay, yung importance nito, ay pangalawa lang sa ranking doon sa ginawa mo. So parang, yun nga, yung question kanina, another motivation iyon. So sana tayong lahat, di ba, alam naman natin, faith partners, missionaries, those who wants to be faith partners or missionaries, sana iyon yung lagi nating isipin, na ang Panginoon, ini-invite tayo na gawin yung ating part. Ini-invite tayo na doon sa job, na gawin natin yung job na second, na pinakamahalagang trabaho sa buong mundo. Yun ay mag-win ng souls para kay Jesus. So we can be together, all of us in heaven. So, parang ang alam ko na may kanya-kanya tayong calling. Let us be faithful sa lahat, para sa ating lahat. Kung saan tayo tinawagan ng Panginoon, let us be faithful. Let us know and ask God where He wants us to be, and let us go there.
And let us know, let's ask God what He wants us to do. And by His help and by His grace, let's do what He wants us to do. Thank you. Okay? Isa sa makaka-encourage na pakiramdam ay merong mga taong naniniwala sa ginagawa mo. Mhm. At patuloy na nagiging bahagi ng gawain na ginagawa natin. So yung mga faith partners, alam po namin na pare-pareho po tayong nagsasakripisyo. Kami physical, yung comfort, pero alam po namin na nagsasakripisyo ka rin po rin kayo dahil kinakat nyo yung iba nyong mga needs para makapagbigay at may share po sa amin ng inyong mga support. And napaka-thankful po kami dahil ito po ay partnership. Hindi lang po kami yung gumagawa. We are doing the work also in behalf of you. So lahat po tayo rito ay missionaries, bagaman kayo po ay hindi katulad ng ginagawa namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakikibahagi po sa espesyal na gawain na ito ng Panginoon. At alam po natin, nasama-sama po natin, hindi naman lang natin matatapos ang gawain sa sarili natin, pero we're taking part to finish God's work. Kasi kung wala sila, hindi rin tayo makakapunta sa bundok. Sa'yo, Hindi anong rin tayo masasabi mo para sa makakakontinue kanila? ng ating ministry. Ano naman masasabi mo para sa kanila? Nasabi na nila. Okay. So, Salamat sa mga karanasan, sa mga encouragement, at sana ay magpatuloy tayo sa ating ministry. At ganoon din ang ating mga Faith missionaries, ang ating mga faith partners. Salamat po na kayo ay nagiging kabahagi ng ministry ito. At sana po ay patuloy na maging kasama namin kayo na tapusin ang gawain ng ating Panginoon.